Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Pag-usapan po natin ang nakakalungkot na nangyari kay Kai Sotto kanina. I'm sure napanood or nakita po ninyo sa social media at ang dami na rin nag-post. Magandang senyalis po na nagbalik si Kai sa bench, pero ano nga po ba ang natamo ni Kai at aabot po kaya siya sa Gilas Games next month? At balitaan ko rin po kayo, isang player sa Japan B-League kanina rin nag-collapse dito sa game nila. Ngayong araw po mga kaibigan, January 5, nangyari po nakakalungkot na pangyayari sa ating kababayan na si Kai Sotto sa Japan B-League. Dito sa second game nila, sa back-to-back games nila sa Mikawa. Ito, inatake ni Kai dito si Auguste sa poste. Sure napanood po ninyo ito, bumigay ang kaliwang tuhod ni Kai. Mga kaibigan, na magandang senyalis naman po ay nagpakita ang ating pambato ng magandang sign na ito nga, nagbalik siya sa bench sa second half. Nakikita natin, nag-cheer pa siya mga kaibigan, at ang masasabi ko, kita naman natin, nakabalot yung kanyang kaliwang tuhod, balot na balot ng benda. So, malamang mga kaibigan, pag-pray natin na mild lang talaga yung tumama sa kanyang tuhod. Pero ang opinion ko, hindi ako eksperto, parang na-hyperextend ni Kai yung kanyang kaliwang tuhod mga kaibigan. At etong mga kaibigan na, ang masasabi ko, nangyari na po kay Kai ang ganitong injury before. Nung tinulak po siya 7 months ago ni Nick Pasikas, pag-landing ni Kai yun, hyperextend yung tuhod niya. Pero ang good thing, hindi ganun katagal according sa recent ni Kai na injury dito nga sa hyperextend. 1 month lang nakalaro na agad si Kai sa Gilas. Sa preparation pa lang sa OQT nakalaro na si Kai. So yan, kita natin mga kaibigan. Para at least may idea po tayo. Pag sa Google din kasi nakita ko lang mga kaibigan, pag mild lang daw 2 to 4 weeks, mga kaibigan, pag konting problema sa ligaments 1 to 2 months. Sana mild lang talaga at makalaro po si Kai next month sa third window ng FIBA. Almost 2 months pa naman po yan mga kaibigan. Malamang aabot po ang ating kababayan. Hiling ko lang mga kaibigan, sama po natin si Kai sa ating mga prayers na sana wala po siyang malalang injury at mabilis po ang kanyang paggaling. At gusto ko rin po kayong balitaan, isang player din po dito sa Japan B-League ngayong araw ding ito nagkaroon ng injury na nag-collapse to mga kaibigan kanina. Non-contact mga kaibigan, bigla na lang po siyang nawala ng malay. Pag-pray din natin ng player na ito, nakakawa mga player kapag tinatamaan o nangyayari mga ganitong bagay. Ang good thing naman, bali ang update may nakita ko, sana totoo to mga kaibigan sa website ng Japanese website, stable na raw po ang kondisyon ng import nito. Mga kaibigan, ako po ay humingi na sorry sa inyo, ganito yung boses ko. May sakit po ang inyong Tattoo Sports ay kaya ganito po yung boses ko. Sana pagpasensyahan nyo na po at sana ipag-pray po talaga natin na maging mabilis po ang recovery ng ating kababayan na si Kai Sotto. Kahit po medyo pause tayo, may nagpapabati sa atin, babatiin po natin niya. Shoutout sa iyo, Jerson Mascarinya ng Birds Inc. Tattoo, at binabati ko rin po yung mga taga Cebu, pati na si Christian Boras ng Cebu City, Jason Jude TV, Joselito Sebastian, Joselito Honrado, Ronald Berbosidad, Cami Casi, Annette Alegre D, Ronman at Efren Plaza. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo.